Ang tanong, kapatid sa Islam, mga brothers, meron na ba tayong sapat na baon? Sapat ba ang baon na ating inihanda, na ating pinaghahandaan dito sa mundo, na kung saan kapag tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ba yun? Kampante na ba tayo na ito ay magsasave, ito ay magsasalba sa atin sa tiyak na kapahamakan kapag tayo ay walang ginawang mga kabutihan dito sa mundo? Marami sa atin na isa sa nagiging barriers sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tinatawag nilang hubbud dunya, yung pagmamahal natin ng sobra sa makamundong bagay. Na kung saan nakakalungkot isipin dahil ito yung realidad, itong realidad natin dito sa mundo. Walang problema mga brothers na maghanap buhay tayo, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, at wag mong kakalimutan, wag mong kakaligtaan ang iyong bahagi, ang portion mo dito sa mundong ito. Walang masama doon. Pero ang nakakalungkot lang, kasi minsan ginagawa na natin yung gaya, yung ating kumbaga ultimate goal is yung mundo. Doon na tayo nakafocus, na kung saan naisasantabi natin yung bagay na kung saan dapat yun sana yung ultimate goal natin, which is yung para sa akhirah natin, para sa kabilang buhay. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa dunya? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. And this world is nothing but a goods of deception. Ito lamang ay mga palamuti, mga panlilin lang, ang bagay dito sa mundo, ito ay isang panlilin lang lamang. Subalit, marami pa rin ang nalilinlang sa mga kapatiran natin, na kung saan kinakalimutan natin yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakalimutan natin yung purpose kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tunay na hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang upang ako ay sambahin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. So, simulan natin insyaAllah ang translation ng ating khutbah, na kung saan ito ay katagang lagi na nating narinig. Tuwing nagsisimula ang ating imam, madalas marinig natin ang salitang taqwa, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawagan tayong mga mananampalataya, tayong mga Muslim. Nananawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyong Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at totoong pagkatakot. At huwag niyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay, liban na lamang na kayo isang tunay na mananampalatayang Muslim. Tunay na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba yung tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Ali radiyallahu anhu, patungkol sa taqwa, al-khawfu min al-jalil. At-taqwa al-khawfu min al-jalil. Ito yung pagkakaroon mo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amalu bit-tanzil. At ang pagsasagawa mo ng mga bagay na ipinag-utos sa Quran at sa Sunnah. Sa kung ano yung mga inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang pagsasagawa mo nito, yung pagsasakatuparan mo ng mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng sala. So, kailangan gawin natin yun. Kailangan isagawa natin yun sa tamang paraan nito. Sa kung paano ito inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amalu bit-tanzil, yung pagsasagawa ng mga bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-iiwas sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga muharramat na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya na lamang ng riba, ng 5-6, halimbawa. Alam na natin na ang bagay na ito ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit meron pa rin sa atin na ginagawa yung mga bagay na ito na
na sigurado namang alam natin na ito ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So doon pa lang, ibig sabihin meron ng kulang yung al-amalu bit-tanzil, hindi natin na isagawa. Hindi natin na isa katuparan yung bagay na yun na inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, al-amalu bit-tanzil wal isti'dadu li yawmir rahil. Ito yung paghahanda mo sa araw na kung saan ikaw ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa kumbaga ibig sabihin ng taqwa na binanggit ni Ali radiyallahu anhu ay yung al-isti'dadu li yawmir rahil, ang paghahanda mo sa araw na kung saan ikaw ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga brothers, lahat tayo katiyakan sa ayaw at sa gusto natin tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." At katakutan ninyo ang araw na kung saan kayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ibig sabihin nun? Paano ka matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano mo paghahandaan? "Watazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa." At magbaon kayo dahil ang pinakamainam na baon sa araw na yun ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, kapatid sa Islam, mga brothers, meron na ba tayong sapat na baon? Sapat ba ang baon na ating inihanda, na ating pinaghahandaan dito sa mundo, na kung saan kapag tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ba yun? Kampante na ba tayo na ito ay magsasave, ito ay magsasalba sa atin sa tiyak na kapahamakan kapag tayo ay walang ginawang mga kabutihan dito sa mundo? Marami sa atin na isa sa nagiging barriers sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung tinatawag nilang hubbud dunya, yung pagmamahal natin ng sobra sa makamundong bagay. Na kung saan, nakakalungkot isipin dahil ito yung realidad, itong realidad natin dito sa mundo. Walang problema mga brothers na maghanap buhay tayo, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tansa nasibaka minad dunya," at huwag mong kakaligtaan ang iyong bahagi, ang portion mo dito sa mundong ito. Walang masama doon. Pero ang nakakalungkot lang, kasi minsan ginagawa na natin yung gaya, yung ating kumbaga ultimate goal is yung mundo. Doon na tayo nakafocus, na kung saan naisasantabi natin yung bagay na kung saan dapat yun sana yung ultimate goal natin, which is yung para sa akhirah natin, para sa kabilang buhay. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa dunya? "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." And this world is nothing but a goods of deception. Ito lamang ay mga palamuti, mga panlilin lang, ang bagay dito sa mundo, ito ay isang panlilin lang lamang. Subalit, marami pa rin ang nalilinlang sa mga kapatiran natin, na kung saan kinakalimutan natin yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakalimutan natin yung purpose kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tunay na hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang upang ako ay sambahin. So malinaw na ang pinaka-purpose kung bakit kanilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit? Upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha ng buhay at ng kamatayan. Anong dahilan? Bakit niya nilikha ang buhay at ang kamatayan? Upang subukan, upang alamin, upang itest kung sino sa atin ang pinakamainam sa gawain. So yun ang pinakadahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Ito ay isang pagsubok sa atin. Pagsubok sa atin na kung sinong pipiliin niya, mas pipiliin niya ba yung dunya kaysa sa kanyang akhirah? Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Laula an tuakhiruni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Sa araw na yon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, sasabihin ng tao, sabi niya, "Laula an tuakhiruni ila ajalin qarib." Ya Allah, ibalik mo po ako sa mundo. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Gagawa lamang ako ng kahit isang kabutihan lamang. Magbibigay lamang ako ng sadaqah. Subalit, wala na, huli na ang lahat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
Kapag dumating na sa iyo ang oras na yun na kung saan ikaw ay babawian ng Allah ng buhay, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Hindi ito kailanman gagawing late sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi rin niya gagawing advance. Bagkus, kung dumating na yung time mo, wala na, khalas. Hindi mo na yun maibabalik. Pero marami sa atin, sa araw na yun, sasabihin nila, makikiusap sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ibalik mo po ako kahit saglit lang. Gagawa lamang ako ng kabutihan para pandagdag sa aking timbangan ng kabutihan. Subalit, wala na, khalas. Kaya mga kapatid sa Islam, bago pa tayo tuluyang ikwentahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating kwentahin ang ating sarili. Ngayon, alhamdulillah, tayo ay nandirito pa, tayo ay meron pang buhay at tunay na hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. 'Di ba? Merong mga tao na nababalitaan natin, napapanood natin sa TV, sa mga balita, malakas pa. Ang kamatayan ay walang pinipiling oras. Ang kamatayan ay walang pinipiling edad. Matanda, bata, hindi mo pwedeng sabihin na saka na lang ako magkakaroon ng takwa, saka na lamang ako mag-iibada at saka ko na lang kumbaga ayusin yung relasyon ko sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag matanda na ako. Hindi mo pwedeng sabihin yon kasi napakaraming mga namatay na mga bata pa na sa kanilang kalakasan. Subalit, pabigla-bigla. Tunay nang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu baghtatan. Tunay na ang kamatayan ay pabigla-bigla. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tunay na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kamatayan na kung saan, kamatayan, pag sa usaping kamatayan, gusto natin parang nandoon parati yung gafla na tinatawag. Yung parang ayaw natin bigyan ng importansya. Parang gusto natin isang tabi lang lagi pag sabing kamatayan, okay pa, matagal pa yan. Pero, kasi bakit? Kasi ayaw nating, yung realidad, ayaw pa nating mamatay, hindi pa tayo handa. Pero anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu innahu mulaqikum. Sabihin mo, Muhammad, tunay na ang kamatayan na kung saan tinatakbuhan, iniiwasan ng bawat isa sa inyo, fa innahu mulaqikum. Tunay na ito ay sasalubong sa iyo. Ikaw ay tatakbo, papalayo, pero ang kamatayan ay sasalubong sa iyo. Subhanallah. Kaya naman hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway ibilang tayo sa mga taong magkaroon ng takwa, magkaroon ng pagkatakot ng tunay at totoong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan isa sa buhay natin yung mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin yung mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, sinabi ni Umar radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Inyong kwentahin ang inyong mga sarili bago pa tayo tuluyang kwentahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.